Mr. Speaker, naghihintay po ang Diyos na aminin at ilabas po natin ang katotohanan. Tulad ng isang batang nangungumpisal sa kanyang pagkakamali, kung patuloy po natin itatago ang katotohanan, nilalagay po natin ang bansa sa patuloy na sumpa, kung saan walang kaayusan at walang kalayaan at kasaganaan. Ang sabi po ng Diyos sa Isaiah 59 verse 1 and verse 3, "Surely the arm of the Lord is not too short to save, for his ear too dull to hear. But your iniquities have separated you from your God. Your sins have hidden his face from you, so that he will not hear. For your hands are stained with blood, your fingers with guilt. Your lips have spoken falsely, and your tongue mutters wicked things." Ang sabi din po ng Biblia sa Psalm 89 verse 14, "Righteousness and justice are the foundation of your throne. Mercy and truth go before your face," unquote. Ang Diyos po ay naghahari lamang sa isang bayan o maghahari lamang sa isang bayan kung saan nananaig ang katotohanan at hustisya. Mr. Speaker, this is not a political speech. I do not mean any political color or whatsoever. This is just plain word of God from the Bible. Ito po ang simpleng mensahe ng Diyos ngayong National Bible Day. Paalala po sa mga patuloy na magtatago ng katotohanan, may warning po ang Diyos. Ang sabi po niya sa Proverbs 29 verse 1, and I quote, "Whoever remains stiff-necked or stubborn after many rebukes will suddenly be destroyed without remedy," unquote. Isa pong paalala mula sa Diyos ngayong National Bible Day.